Okay, welcome to another discussion for our subject hydraulics. So still, nandito pa rin tayo kay fluid flow. But for this discussion, we will be talking about its application naman pagdating dun sa ating pipes. So before we proceed, so define muna natin yung ating mga terms pagdating sa discussion na ito. So basahin natin. So pipes are closed conduits through which fluids or gases flows. Conduits may flow full or partially full. So, pag sinabi kasi natin conduit, so sa Tagalogin na lang natin yung definition niya. So, ito is daanan ng tubig. Parang ganun siya. So, channel kasi yung pinaka-definition ng ating conduits, no? Pero pagdating dito kasi, so pipes are referred to as conduits. So, usually circular naman yung ating pipes which flow full. And then, conduits naman flowing partially full are called open channels. So, etong dalawang ito ay dalawang topic din pagdating dito sa ating hydraulics. So, una is the pipes and later on, so maybe next or next discussion, yung topic na open channel. So, dito, pagdating kay pipes, ang consideration kasi natin, so palit lang ako ng kulay. Kapag pipes, let's say, yan yung pinaka-pipe natin, ang consideration natin, yung ating inner area ng ating pipe. So, syempre, yung ating pipe, di ba, meron siyang outer and inner diameter. So, para siyang hollow dito. So, donut shape siya. So, ang kinoconsider natin pagdating kay pipes, yung ating area of flow is equal dun sa inner area. So, tawagin ko na lang siyang inner area, no? Since meron tayong inner diameter. So, yung inner area ng ating pipe is equal dun sa area of flow ng mismong liquid natin or gas. And then, pagdating naman kay open channel, sa open channel kasi, ang definition naman niya, let's say, kung circular yung ating channel, balik lang ako sa kulay black. Say, kung circular yung ating channel, so yung ating flow lang is hanggang dito lang, let's say. Mga ganyan lang. So, ito lang yung ating pinaka area of flow. So, ibig sabihin dyan, so partially full nga, so yun yung pinaka-definition yun, no? Pero later on kasi, pagdating kay open channel, so, yung tsura niyan kapag or possible din, say, rectangular channel, and then ganito lang yung kanyang area of flow. So, kumbaga, hindi completely full, or hindi full yung ating area of flow. And then, pagdating sa fluid flow in pipes, so it may be steady or unsteady. So, di ba yung iba't ibang klase ng flow? So, we have defined it pagdating din sa topic na fundamentals of fluid flow. So, kung naalala nyo, yung definition natin ng steady, so pag sinabi natin steady flow kasi, it is a type of flow wherein at any point, so constant yung velocity. So let's say kung pipe yung pinag-uusapan dito, kung meron tayong, say, drawing ako ng pipe. So assume nyo na lang na straight yan, no? So pag sinabi kasi natin ang steady flow, let's say consider tayo ng 0.1 dito, and then consider tayo ng 0.2 dito. So, kapag yung velocity of flow sa 0.1, then velocity of flow at sa 0.2 ay pares lang, so ang tawag natin sa kanya is steady flow. Or at any point sa mismong pipe natin, so kung constant yung velocity, so that is considered as unsteady flow. And then, syempre, yung inverse niya, unsteady kapag nag-consider ka ng random point dito, so hindi, or magkakaiba na yung makukuha mong velocity of flow. So, unsteady naman yung tawag doon. And then, pagdating sa steady flow, so there are two types of flow that exist, which is called naman the laminar flow and turbulent flow. So, para bigyan ng definition yung dalawang yan, so next tayo sa next slide. So, unahin muna natin yung ating laminar flow. So, laminar flow, it is defined as that type of flow in which the fluid particles move along a well-defined path or streamlines and all the streamlines are straight and parallel. So dito, let's say, pinaka-example na lang ng ating laminar flow. So laminar flow, so kung titingnan natin, let's say, ito yung kanyang mga fluid particles. So, bawat fluid particles natin or group of fluid particles, so meron silang kanya-kanya sinusundan na well-defined paths or streamlines. Say, so isa pa ganyan, yung isa pa ganun, then pa ganito naman yung isa. So, basta ang bottom line lang kapag kay laminar flow, so hindi nag-intersect yung ating mga streamlines or well-defined paths na tinutukoy dito. So, ibig sabihin, hindi nag-crisscross, hindi nagsasalubong or parallel lang lahat.
parallel and straight lang lahat ng ating streamlines. So, yun yung sa definition ng ating laminar flow. And then, the flow is said to be laminar when the path of the individual fluid particles do not cross or intersect. The flow is always laminar when the Reynolds number, so Reynolds number R sub E is less than 2,000. So, etong value ng Reynolds number, so wala tong unit, no? So, technically, number lang talaga siya. So, dalawa yung pag-classify natin ng laminar flow dito, no? So, isa is, kung magaganito lang yung imagine nyo na lang, kapag very smooth yung flow ng ating water, so ang tawag natin doon is laminar flow. So, pagdating dito kay laminar flow, so marami yung pwedeng factors na mag-dictate bakit magiging laminar, no? So, isa sa factor na pwede natin siguro maisip dito is yung pagkakaroon ng high viscosity ng fluid. Kasi dito ko lang isulat, no? High viscosity. So, pagdating kasi kay high viscosity, so example nito, lumayo yung y natin. So, example nito, let's say, fluids like honey, like oil, so mga ganon, medyo high viscosity, no? Medyo malakas or mataas yung resistance nila to flow. So, kapag binuhos mo yung honey, yung oil, so hindi siya yung, as in, nag-intersect, no? So, parang ganito yung itsura lang din. So, very smooth lang yung pinaka-flow niya. So, tawag natin doon is laminar flow. So, isa yan. So, another is baba. So, pwede rin siguro, so, low velocity of flow. So, low velocity. So, isa rin yan, no? So, low velocity, parang dito sa gripo. So, kapag konting-konti lang yung bukas natin, so, syempre, medyo mabagal lang yung daloy ng tubig. So, hindi masyadong magti-trigger yun para mag-intersect or mag-cross yung mga fluid paths natin. And then, isa pa is, pwede rin, so, less flow area. Actually, medyo parasang siya dito sa number 2. So, parang dito lang din. So, kapag pinag-compare mo yung konti lang yung bukas na gripo, tapos yung as in, completely bukas yung ating gripo. So, di ba, pag low lang yung kanyang flow area, so, pwede rin siyang maging laminar flow. And then, yung isang type of flow naman is yung ating turbulent flow. So, ito yung kabaliktaran naman ng ating laminar. So, it is defined as the type of flow in which the fluid particles move in a zigzag way. So, dito naman, kung drawing natin yung ating path, fluid particle path, so, possible yung isa pa ganyan, pag ganito, ganyan. So, kumbaga, nag-intersect na yung ating mga fluid paths. So, kaya siya nagiging turbulent flow na. And then, kapag Reynolds number naman ang pinag-uusapan, so generally, so kapag yung ating Reynolds number na na-compute is greater than 4,000, no? Sabi dito, exceed 4,000, so that is considered as a turbulent flow na. So, recall lang natin, so yung isa kanina, does not intersect, tapos dito, nag-intersect na yung ating mga fluid particles. Kumbaga yung isa is smooth na flow, ito is yung ibang word, opposite ng smooth. So, hindi naman rough, no? So, turbulent and laminar flow. So, leave it as that na lang muna. And then, so dito, meron tayong third type pala, hindi lang laminar and turbulent flow, meron tayong transition flow naman. So, etong transition flow, so if the Reynolds number is between 2,000 and 4,000, so we observe a flow in which we can see both laminar and turbulent flow together. So, this flow is called transition flow. So, the Reynolds number equal to 2,300 is usually accepted as the value at transition. So, Reynolds number that exists anywhere in the transition region is called the critical Reynolds number. Dito, combination siya nung dalawa. So, laminar flow and turbulent flow. So, dito initially, no? So, smooth pa lang or hindi pa nag-intersect. Parallel pa lang yung ating mga fluid particle path. And then, syempre, nung tumama siya dito sa baba, so, nagkaroon na ng disturbance. So, that caused sa mga fluid paths to intersect with each other. So, dito, take note of the number. So, 2,300 usually accepted as the value at transition. Pero dito, no, kapag board exam type, so, kinukonsider nila na turbulent na kapag greater than 2,300. Pero yung pinaka-definition talaga ng Reynolds number, no? So, pag less than 2,000, that is laminar. Kapag more than 4,000, that is turbulent na
Pero minsan kasi, pagdating na sa mga board exam type question, so pag nagkaroon na ng value ng Reynolds number equals to 2,300, so hindi na siya transition lang, no? Pero kino-consider na rin siya as turbulent flow. Pero siguro indicate na lang nun, kung may indicate ko na lang if ever may ibigay akong ganong klaseng mga problem sa inyo, no? Pero ito yung ating, kumbaga, pinaka-concept, no? Pagdating kay turbulent and laminar, so less than 2,000 and greater than 4,000. So next, ito yung pinaka-formula naman natin pagdating kay Reynolds number. And by the way, dito pala kay Reynolds number, no? So ito kasi, depende sa reference, magkakaiba na naman yung ginagamit. So pwede rin R sub N, or pwede rin N sub R. So, pero para-paras lang naman yung ibig sabihin, no? Para-paras na Reynolds number, pero sa ibang references kasi, so iba lang yung notation na ginagamit. Pero ito na lang muna gamitin natin as is, no? So Reynolds number is equal to the velocity times the diameter divided by the mu. So itong mu natin, so ito yung nasa fluid property na kinematic viscosity. So nandito pala. So yung Greek letter na mu. And then, from the fluid properties pa rin, so alam natin that the kinematic viscosity is equal to the dynamic viscosity ng mu divided by the rho, which is the density of the fluid involved. And then, kung gusto nyo isalpak to, actually, pwede naman, isasalpak nyo yung mu dito sa formula na ito, nasa taas. So, mangyayari lang, magiging formula natin is equal to, so ito yung velocity times diameter divided by mu over rho. So, kung iayos natin to, magiging derived formula natin is ganyan naman yung magiging itsura. So, depende na lang, no? Sa mga problems natin, syempre, if ever binigay naman yung dynamic viscosity mu, so mas okay yung nakaganito na kaysa magsasalpak ka pa ulit sa formula. And then, for non-circular pipes, so we need to use the diameter is equals to 4 times R. So, itong R natin, so tinatawag natin siyang hydraulic radius. Hydraulic radius. So, dito yung formula niya. So, cross-sectional area of the pipe divided by the pipe perimeter. So, eto kasi, hydraulic radius, so more on na-encounter na siya pagdating din sa ating topic na open channel. Pero para madaanan din natin, so let's say kasi, so cross-sectional area of the pipe divided by pipe perimeter. Pero yung kompleto kasing definition niyan, so eto is equal to the, so parehas, or lagay ko na lang dito, area of flow divided by the wetted perimeter. So, ito yung parang pinaka-general na definition niya, hindi yung ito, no? So, kapag yan kasi, nasa baba, is, kumbaga, mas angkop siya para kay fluid flow in pipes, pero hindi siya masyadong angkop kapag pag-uusapan naman natin si open channels na later on. So, ito na lang yung pwede nyo gamitin na isang definition, no? So, area of flow divided by the wetted perimeter. So, di ba sabi natin kay pipes, so si pipes kasi is flowing full. Conduit na flowing full. Ibig sabihin, yung area of flow, so ina-approximate natin siya as equal dun sa mismong area ng ating pipe. So, parang ganito lang siya, cross-sectional area of the pipe. So, parang ganun na din siya kay area of flow dito. And then, ito namang pipe perimeter. So, sabi nga natin, since flowing full yung ating pipe, so malamang yung buong pipe perimeter yung magagamit na rin natin para dun sa ating wetted perimeter. So, dito kasi, mag-example tayo ng open channel. So, let's say meron tayong rectangular open channel. So, ito yung cross-section. So, ayan yung cross-section niya, no? And then, meron tayong liquid. So, gamit lang tayong yellow siguro. So, yan yung liquid natin, no? Shade ko na lang. Then, balik tayo sa black. So, ang tinutukoy naman natin dito pagdating kay wetted perimeter, so kung eto yung liquid natin, yung kulay dilaw, no? So, pag wetted perimeter, ano yung perimeter that is wetted? So, parang alin yung part ng mismong channel natin, yung basa ng tubig or in contact with the liquid. So, dito,
ang magiging wetted perimeter natin, so gamit ako ng ibang kulay, so kulay red. So, ang wetted perimeter kapag open channel ang pinag-uusapan, so eto siya. So, dire-diretso hanggang dito. So, yung part ng ating mismong open channel that is in contact with the liquid. Ngayon, kapag pipe naman kasi ang pinag-uusapan, drawing lang ulit ako. Let's say circular pipe. Yan yung kanyang cross-section. So, yung kanyang liquid, since this is a conduit that is flowing full, so yung ating area of flow equal dun sa area ng mismong pipe natin. So, kapag ganyan naman, so ano ba yung in contact na part dun sa mismong pipe natin? So, ang in contact with the liquid is syempre etong buong yan. Technically, yun na din yung pinaka-pipe perimeter natin. Pero pagdating kasi kay open channel, so hindi naman lahat is, or lahat buong part ng ating open channel is in contact with the liquid. Kasi nga, hindi naman siya flowing full. So, partially full lang siya pagdating kay open channels. So, dito, it's a circular, no? So, kapag gusto nating mag-compute ng ating hydraulic radius R, so equal to kay A over P. So, dito, i-copy ko na lang din A over P. So, kapag dito muna tayo kay pipe. So, kapag pipes yung pinag-uusapan, so ano ba yung area na gagamitin natin sa cross-sectional lang area ng pipe and or the area of flow na rin. So, parehas lang. So, let's say yung inner diameter is D. So, area ng circle, you have pi over 4 D squared. Divided by, so the perimeter. So, ano ba yung perimeter ng circle? That is the circumference of the circle, which can be expressed in terms of a diameter, pi times D. So, kung isi-simplify nyo to, so makakancel yung isang D, makakancel yung pi, or that is equal lang kay D over 4 kapag pipes. So, ito na yung value natin ng hydraulic radius. Pero pagdating dito, so let's say ito is depth, tapos ito is base, or B na lang. So, ang ating area, bale, so area ng rectangle, so that's base times T, depth. Tanggalin ko na lang yung multiplication sign. So, base times depth. So, that is the area ng rectangle divided by yung wetted perimeter natin. So, maging wetted perimeter naman kapag ganyan, kung papansin nyo, so isang B, dito sa kaliwa, isang D, sa kanan, isang D ulit. So, in total, meron tayong isang B plus dalawang D. So, yan na ngayon yung magiging wetted perimeter niya. So, notice na the difference between open channel and pipes. So, basta ganyan yung ibig sabihin natin pagdating kay hydraulic radius and dito sa part ng wetted perimeter. So, wetted perimeter, ulitin ko lang, it is the part of the conduit that is in contact with the liquid or gas. So, dito, pagdating kay non-circular pipes, so possible naman kasi, so hindi circle, no? Usual naman kasi talaga pag pipes. So, usually circular. Pero in general, or theoretically, so pwede rin naman siyang triangle, pwede rin namang square. Basta ang assumption lang natin is that the area of flow is equal sa mismong area ng ating pipe. So, kumbaga, flowing full para maging pipes. Yun yung consideration natin, no? And then, ang ginagamit daw natin for non-circular pipes, so the diameter daw is equal to 4 times the hydraulic radius. Actually, ganito lang din siya, no? Galing siya dito, di ba? R is equals to D over 4. So, cross multiply, D is equals to 4R. Then dito, so ito, actually, galing lang din naman dito. So, pinalita lang natin yung R ng D over 4. Next slide. So, head losses in pipe flow. So, head losses in pipes may be classified into two. So, one is the major head losses, which is caused by pipe friction along straight sections of pipe of uniform diameter and uniform roughness. And then yung isang klase ng head loss is the minor head losses, which are caused by changes in velocity or direction of flow and are commonly expressed in terms of kinetic energy. So, dito, ang 3. So, yung pinaka-description ng dalawang head loss, yung isa is major, yung isa is minor. Ibig sabihin, somatic yung value ng major head loss natin, mas malaki dun sa ating, kumpara dun sa ating minor head losses. So, dito na lang muna tayo kay minor head losses, no? So, kay minor head losses, usually ang ating notation sa kanya,
So, gamitin na lang H sub M, M for minor. So, eto, usually ang notation natin sa kanya, let's say, eto yung ating coefficient. So, meron tayong minimultiply na coefficient, depende na lang dun sa kanyang or characteristics. Let's say, meron siyang coefficient pagdating kay enlargement, kay contraction, and so on. So, usually, etong coefficient na yan, minumultiply lang natin dun sa ating velocity head. So, para ganyan lang yung ating notation, no? Pagdating kay minor head losses. And then eto, so nakadepende na lang so kung anong klase siya ng minor head loss. So madidiscuss naman natin on the next slides. And then other, so eto namang part na yan, so either ginagawa ring so V1 squared minus V2 squared over 2G. So eto kasi kapag meron ng difference on the area ng pinaka-flow natin, so possible, yun nga, enlargement or contraction ng ating pipes. So kaya naging ganyan yung ating equation. Pero bottom line lang, so eto pa rin is still the velocity head naman. So minumultiply lang natin siya ng some type of constant depende dun sa characteristic ng head loss na yan. And then, so eto, pagdating kay minor head or major head losses, so etong major head losses natin, so H sub F ang ating notation. So bakit H sub F? So sabi nga natin, yung ating mga major head losses, usually nag-originate siya dun sa ating friction sa mismong pipe. So, pipe friction along the sections, sabi nga doon sa definition kanina. Pagdating dito kay E sub F, so meron tayong tatlong sikat na formula. So, una, dyan si Darcy-Weisbach formula or yung tinatawag din nating pipe friction equation. So, dito, para makarakterize kung kailan gagamitin si Darcy-Weisbach, so kapag Darcy-Weisbach na problem, so lagi siyang merong ganyan na value. So, either hinahanap or given yung notation na yan. So, bali dito, yung F na yan, tawag natin sa kanya is the friction factor. So, ang formula natin for all sections, so FL over D, B squared over 2G. So, sinulit ko lang na magkaibang fraction siya, pero pwede nyo rin namang pagsamahin. So, kung gusto nyo, FLB squared over 2DG or D2G, so kayong bahala. Pero dito, sinulat ko lang as ganyan para makita yung relationship, no? Ito kasi, pag sineparate nyo, yan yung ating velocity head, di ba? So, kumbaga parang mag-multiply na lang kayo ng FL over D times the velocity head. So, para lang kumbaga mas madaling memorize. So, depende na lang sa inyo, no? Kung ano yung magiging diskarte nyo. Pero yan yung ating notation or formula pagdating kay major head loss ni Darcy-Weisbach formula. So, ganun pa rin, no? For non-circular pipe, so use D is equal to 4R. So, dV is the velocity of flow, D is the diameter, L is the length of the pipe. And then, another formula for circular section, so we have 0.0826 FLQ squared over D raised to 5. So, eto is derived lang din naman dito sa unang formula natin. However, sinasabi nga natin kanina din, so, pagdating kay pipes kasi, usually, it is circular in sections. So, imbis na gumamit pa kayo neto, so ang disadvantage kasi neto, pagdating sa mga problems, pagdating sa major head losses, so ang common na given is discharge. So, si discharge kasi, so kung hahanapin nyo man si velocity, so si velocity, di ba, or magagaling lang siya kay Q is equals to AV. So, depende na lang din, so if ever velocity yung binigay, dito ang gamitin nyo mas mabilis. Pero kung circular section yan, tapos discharge, so mas okay gamitin na itong isa. So, depende pa rin naman, no? So, merong mga times na ito yung mas okay. Meron din mga times na mas okay din. Pero ang bottom line lang dyan, so regardless kung alin gamitin nyo dyan, let's say parehas ng circular section or circular section ang pinag-usapan, no? So, dapat yung value ng papalabas nyo gamit yung dalawang equation na yan is dapat equal lang. Since itong pangalawa is derived lang mula din sa una. So, dito, pagdating naman sa ating mga values ng F, so yung ating friction factor, so meron tayong different formulas para sa kanya. So, una, F is equals to 64 over the Reynolds number. So, ito is para kay laminar flow. So, take note, no? So, laminar flow, kailan ulit natin masasabi kapag laminar flow, kapag yung ating Reynolds number is less than 2,000. So, yan yung ating magiging palatandaan, no? So, 64 over RE. And then, so for turbulent flow, so Blasius equation, F is equals to 0.316 over RE raised to 0.25.
So, yan yung values ng Reynolds number natin between 3,000 and 100,000. So, that is for smooth pipe. And then another, so for turbulent flow, so Reynolds number up to 3 million. So, yan yung ating formula naman. Kung papansin nyo, no, isa lang yung binigay natin na formula for the laminar flow. Since yan naman talaga yung gamit na gamit pagdating kay F, no? And then another, so meron pa tayong isa para kay turbulent flow. So ito naman yung kalimitan na gagamit kapag turbulent flow ang pinag-uusapan. So yung formula ni Colebrook. So Colebrook equation, so medyo mahaba, no? So try to familiarize din naman. So kahit siguro hindi na yung dalawa, so binigay ko lang yung dalawa to for your reference. So baka mabanggit sa problem. So Blasius equation or Reynolds number up to 3,000, yung description sa problem. So yan yung mga gagamitin. Pero usually, no, so, hindi naman binabanggit yung mga yan. So kapag hindi binanggit, ang nabanggit lang sa problem, turbulent flow. So ang gagamitin is si Colebrook. So dito, so meron tayong, so yung ERE is the Reynolds number. So yung F is the friction factor. So that's negative 2 logarithm epsilon over D. By the way, yung ating epsilon dito, so ang tawag natin sa kanya is the absolute roughness. Absolute roughness. Wherein ang common unit niya na ginagamit natin is in millimeters. And then, yung term naman or yung fraction na epsilon over D. So, ang tawag naman natin sa kanya is the relative roughness. So, since yung ating epsilon is in mm, yung diameter natin, siya consider natin in mm din. So, magka-cancel lang yung unit, no? So, basta tandaan na yung Reynolds number natin is walang unit. Therefore, yung ating friction factor, so wala din siyang unit. So, yan yung ating mga values of F na pwedeng magamit pagdating kay Darcy washback. So, next, ito yung pangalawa. Doon sa mga sikat na formula pagdating dito. So, C natin naman yung ating Manning's formula. So, pagdating naman kay Manning, so ang titingnan nyo lagi notation or given is kapag nandito si N. So, notice na lahat ng formula natin dito is merong N. So, ang tawag natin sa N na yan is the Manning's coefficient naman. Or the roughness coefficient. So, I think nasa dulo yung definition ng terms. So, yan siya. So, roughness coefficients or Manning's coefficient. So, dito, so, yan, tingnan nyo na lang, no? Try kabisaduhin. So, dito kasi merong English and Standard International unit. Pero I suggest, no? So, dito na lang kayo mag-stick kay Standard International. So, if ever na naka-English yung binigay na units, edi, mas madali lang naman mag-convert, no? Say, from feet to meters, and so on and so forth. So, basta sana ang kabisado is si Standard International. So, for all section, so ganun pa rin, diameter is equal to 4 times the hydraulic ridges. Then for circular section, so 10.29 n squared L q squared over D raised to 16 over 3. So yan yung ating Manning's formula. So yung S pala dito, no? So ganun pa rin, slope of the energy grade line. So HF is the head loss divided by the length of the pipe. The next one is, ito yung pangatlo, yung ating Hazen-Williams formula. So si Hazen-Williams naman, so ang titignan yung given or notation dyan is yung ating C. So yung C ano is hindi yan parehas sa mga naunang C natin. So di ba meron kasing C which is yung C sub D. Meron din tayong C sub W. So ito, di ba? Ito yung ating coefficient of discharge. So, para hindi na lang kayo malito, ganito na lang, no? So pagdating kasi kay coefficient of discharge, di ba ang usual na value niya, dapat less than 1.0. Lagyan lang natin less than or equal to 1.0. Yan yung coefficient of discharge na value. So, ganyan yan nagre-range. Then, ito naman, pagdating nyo sa ating mga wears, yung ating wear factor. So, ang usual range nito is 1.6 to 1.8. So, mga ganyang values, no? Pero etong Hazen-Williams C natin, so ang usual value nito medyo mataas na. So let's say greater than or equal to 100. So wala din siyang unit, no?
So, para lang hindi malito, baka kasi magamit nyo. So, si C sub D kasi hindi natin ginagamitan din ng subscript, no? So, minsan C lang siya. So, baka ma-confuse kayo. So, iba yung C sa discharge and then C ni Hazen-Williams. So, usually 100, 120, 130, mga ganun yung values dito kay Hazen-Williams. So, ganun ulit. So, we have formula for standard international in English. So, sabi ko nga, so kahit ang kabisaduhin na lang C, standard international. And then kapag English man yung binigay, edi mag-convert na lang muna. Para hindi masyadong marami yung kinakabisadong formula, no? So, ito yung medyo mahirap na talaga pagdating kay hydraulics. Especially pagdating sa mga topic na to, hindi sa mga susunod. So, labanan ng pagalingan mag-memorize ng formula. And then ito, so for Hazen-Williams formula, for A sub F for circular pipes only, so we have 10.67 L times Q raised to 1.5, T raised to 1.85, D raised to 4.83. So ito, disclaimer, no? Baka may makita kasi kayo sa ibang references na yung iba, possibly 10.64, or yung iba, denominator dito, yung raised ng ating T is 4.87. So, hindi ko rin alam, no, kung saan nanggagaling yung discrepancy. Pero, hindi naman ganun kalaki yung difference. So, baka lang magtaka kayo, may makita kayong 10.64, mga ganun. So, maski ako, hindi ko rin alam kung bakit nagkakaiba. So, I think, pagdating kay Gilisanya and then kay Besavilla na formula dito kay Hazen-Williams, so magkaiba ata siya. Kung tama man ako ng pagkakaalala. So, wala kasi akong hawak na book as of now habang nagre-record na ito. So, hindi ko ma-verify no kung ano yung gamit ni Besavilla. Pero I think ito is yung galing kay Gilisanya. So, ganyan yung definition pa rin ng ating mga notations. So, slope of the energy gauge line, hydraulic radius, diameter of pipe, and then yung ating Hazen-Williams coefficient. So, next, so minor head losses, H sub F. So, minor losses are caused by the changes in direction or velocity of flow. So, these changes may be due to contraction or sudden enlargement. So, pwede ring change in direction, no? Yung mga valves and vents natin and other pipe fittings. So the losses can usually be neglected if the length of the pipeline is greater than 1,500 times the pipe diameter. So basta ang bottom line lang dito, no? So kapag masyado nang mahaba yung length ng pipe natin, so usually nini-neglect na natin ito mga minor losses. So si minor losses, critical lang siya pagdating din sa ating mga short pipelines. So, possibly kasi magkaroon siya or kumbaga maging malaki yung value niya na makukumpute natin. So, unang klase ng minor losses is yung ating sudden enlargement. So, what do we mean by sudden enlargement? So, pag sinabi natin sudden enlargement, so ganito yung itsura nyo, no? Let's say, initially, ganyan yung ating pipe, and then merong kinunik na mas malaking pipe, so, naging ganyan yung itsura. So, syempre dito, iba yung ating diameter 1, iba yung diameter 2. So, obviously, mas malaki si diameter 2 kaysa kay diameter 1. So, mayari dyan, syempre, so, sudden enlargement. So, bigla ang paglaki nung area of flow natin. So, bali dito, since mula dun sa ating, so alam natin, di ba, Q is equals to AV. So, continuity, so alam natin dapat, since constant yung ating discharge for, say, uniform flow, continuous flow, so A1 V1 is equal to A2 V2. So, syempre, kung yung paglaki ng area of flow, nakaka-apekto yan sa ating velocity. So, dito, didefine natin si velocity 1 as the velocity before enlargement, and then velocity after enlargement naman si V sub 2. So, bali dito yung ating head loss due to the sudden enlargement can be expressed as so V1 minus V2 squared divided by 2G. So, papansin nyo, dito kay Archer's formula, so pares na pares nung pinagkaiba lang is yung ating exponent dito. So, dahil ito, so si Archer's, so kumuha siya na, conduct siya ng mga various experiments. So, na-approximate niya na imbis na 2, so mas malapit yung value kapag 1.92 yung ginagamit nating exponent. So next is pagdating naman kay gradual enlargement. So anong pinagkaiba naman natin dun sa nauna? So kanina, di ba ganun yung itsura? Pero pag sinabi naman natin gradual enlargement, let's say, para siyang kamukha ng ating venturi meter. So initially, yan yung pipe natin and then magiging ganyan. Guessing ko lang.
So, ganyan. So, dito, meron tayong D1. Dito, meron tayong D2. So, para siyang part ng ating venturimeter, no? So, gradual. So, hindi biglaan yung paglaki or pag-enlarge ng ating area of flow. So, ganun pa rin, V1 and V2. So, bali dito, meron tayong K na hinahanap. So, yung values of K natin, so, kung gagamit kayo ng table na to, so, ang kailangan kasi natin, the angle between the diverging sides of the pipe. And then, so, ito na yung values of K na gagamitin. So, bali dito, so, andito yung definition ng ating theta. So, angle theta, so, nandito daw. So, refer na lang kayo dito sa figure, no, kung saan yung tinutukoy niya. So, pero pag nakuha yung ating, ito na yan, napindot. So, pag nakuha na yung ating values of K based dun sa ating angle dito, so, yun ay gagamitin para dun sa ating formula. So, next is the sudden contraction naman. So, kabaliktaran siya nung sudden contraction. So, ang itsura niya naman niya. So, initially, mas malaki yung diameter, tapos biglang lumit. So, ganyan naman yung itsura nung sudden contraction. So, para siyang ano, no? Injection. So, from malaki, biglang lumit. So, syempre, mas mabilis yung velocity. So, yung consider natin dito is the velocity at the smaller pipe. And then, yung ating K sub C or yung ating coefficient pagdating kay sudden contraction. So, pwede nating magamit. Ito nasa table, no? So, kunin natin yung ratio ng D1 and D2. So, depende sa ratio na yun. So, yan yung mga corresponding values of K sub C. And then, for the special cases, so, nandiyan naman naka-indicate no, kapag binanggit na flash connection, projection connection, and so on and so forth. So, yan yung mga corresponding value no, gagamitin for the K sub C. So, I think that's the last part ng ating concepts. No? So, let's move on to the first sample problem. Sample problem number 1. So, an oil of specific gravity 0.095 is flowing through a pipe of 20 cm in diameter. So, if the rate of flow is 50 liters per second and the viscosity of the oil is 1 poise, so decide the type of flow. So, ang hinahanap dito is we need to determine what type of flow it is. So, di ba initially, sa ating first slides, hindi naman siya first slide, no? Yung mga bandang una, so define natin na yung type of flow, pagdating kay steady, can be laminar or turbulent. So, pwede rin transition flow, no? Pero, ang bottom line lang dito, so kailangan nating i-determine ano yung value ng kanyang Reynolds number, so para ma-determine ano yung type of flow na yon. So, isulat na lang muna natin formula for the Reynolds number. Okay ba yung block? Or magano na lang? Medyo okay naman, no? Kita naman yung block. So, Reynolds number formula. So, dalawa yun, di ba? So, yung una in terms of nu, so V, D over D nu. Or yung isa naman in terms of D mu. So, we have V, D, rho over mu. So, yun yung dalawang formula natin pagdating kay Reynolds number. So, dito, so kayong bahala mag-decide. So, kung alin dun sa dalawa yung binibigay. So, para makapag-decide, no? So, kailangan kasi natin dito is viscosity. So, nagbigay ng viscosity na in terms of points. So, take note, no? Ito is mula pa dun sa ating fluid properties na topic. So, kapag ang binigay 1 point, so, anong klase ng viscosity yun? So, dynamic ba or kinematic? So, recall na lang natin, no? So, yung ating kinematic viscosity, so, ang unit niya usually is naka-square meter per seconds. Or other unit niya is naka-Stokes or Stokes. And then, yung ating dynamic viscosity, so, eto naman is naka-in terms of Pascal seconds or yung ating poise. So, itatanda lang no, yung ating mga notation, ating mga units for the different types of properties. So, dito, naka-poise, no? So, matic, yan is dynamic viscosity. So, ang gamitin na lang para mas madali yung computation, syempre yung merong dynamic viscosity. And then, bago pala yan, so, kailangan nating tandaan, so, conversion ng poise to Pascal second. So, take note kasi yung mga units natin is naka-metric. So, syempre,
wala namang poise dun sa unit. So, kailangan natin convert into Pascal second. Kasi Pascal second kasi, that's Newton per square meter times seconds na. So, ang conversion naman natin dito, kung natatandaan nyo, so 1 poise is equal yan to 0.1 Pascal second. Ayan na yung mga kailangan nating tandaan pagdating dito, no? And then isa pa, so yung ating rate of flow o yung ating discharge in terms of liters per second. So mas mabuti siguro kung i-convert na natin ito into square meter, no? So ang conversion ulit natin dito, so kada 1,000 liters, so ito is equivalent to 1 cubic meter. So therefore, yung ating discharge na Q na 50 liters per seconds, so di-divide mo yan or kung yung conversion natin. So we have 1 cubic meter divided by 1,000 liters. So kung ito-solve nyo yan, yung discharge natin bali is 50 over 1,000 or that is 0.05 cubic meter per second. So take note, no, ito na yung gagamitin natin since in terms of viscosity siya. Or dynamic viscosity, sorry. So ano pa yung mga nawawala ba dito? So V, wala pa tayong V, no? Pero si V kasi, so from Q is equals to AV. So we know that yung ating velocity is equal lang to the discharge divided by A. And then, nagbigay kasi ng diameter of the pipe. So hindi tayo magkakaroon ng problema kay A. So yun na lang muna yung unahin natin, no? So si velocity of flow is equal to the discharge na 0.05 cubic meter per second divided by area ng flow naman. So we have pi over 4. So diameter niya is 20 cm. So take note, no? So unit analysis. So ito is naka-meter. Dapat gawin din nating meter ito. Or this is 0.2 squared. So kung kukompute niya yan, that is 1.592 meter per second. So please double check na lang yung mga values na to, no? So meron na kasi akong tinitignan computed values. So baka mali yung na-compute ko initially dito. So let me know na lang if ever na merong miscalculation or mistype na sa calculator dito sa ating mga napapalabas na values. So yan na yung ating V, no? So okay na yung V, okay na yung D. Yung ating rho, so ang involved na liquid is oil. So bali yung ating rho, lagyan na lang natin dito. So that is 0.095 times 1,000. 1,000 kilogram per cubic meter. So medyo masyado palang malit no yung value niya. So 0.095 kasi yung kanyang specific gravity. So bali ito, magiging value niya is 95 kilograms per cubic meter. So medyo magaan lang yung ating oil na to, no? And then, so last na natin na nawawala sa formula is yung ating mu. So yung ating mu, dynamic viscosity, so binigay daw is 1 poise. So nagkataon, no? 1 poise is equal to 0.1 Pascal seconds. So we have 0.1 Pascal second. So let's try to substitute it to sa ating formula. We have the Reynolds number is equal to the velocity of flow, 1.592 meter per second multiplied to the diameter na 0.2 meters. And then the density, 95 kilogram per cubic meter. And then all of this will be divided to the dynamic viscosity na 0.1. So yung ating Pascal, no? So note natin dito, Pascal is equal to Newton per square meter. So yun na lang gamitin natin, Pascal, Newton per square meter times seconds. Alisin ko na lang yung
So, Newton seconds na lang per square meter. So, check nyo lahat ng value. So, dapat mag-cancel lahat ng units, no? So, yung ating Reynolds number kasi is walang value or walang unit. So, kapag kinumpute nyo yan, yung ating Reynolds number is equal to 302.48. So, since etong value na to is less than 2,000, so ano nga ulit kapag less than 2,000, it is considered as, therefore, we can consider it as laminar flow. So, less than 2,000. So, laminar flow. So, bale, ito na yung ating answer. That's the type of flow na meron itong oil dito sa ating problem number 1. For our problem number 2, so ito medyo, I think, magiging mahaba yung solution. So, a new cast iron pipe must carry 1.2 cubic meter per second at a head loss of 5 meter per kilometer of length. And then compute the diameter of pipe using, so AC is equals to 120. So, ibig sabihin, so magkakaibang coefficient yung ginamit no bawat item. So, una, so C, kapag C yung binigay, anong formula ng head loss gagamitin? So, si Hazen, Williams. Kapag N, roughness coefficient, ang gagamitin is si Mannings. And then, etong si F, gagamitin naman si Darcy, Weisbach. So, unahin na natin. So, part A. So, for part A, ang ating gagamitin na formula is for Mannings. So, since diameter yung hinahanap, so, babalikan natin. So, para lang may flash sa screen, no? Balik tayo kay dito si Mannings, ay si Hazen pala. So, si Hazen Williams, so take note, ang hinahanap sa problem to is diameter. So, saan ba sa mga formula na yan? So, since naka-metric naman, no? So, dito na lang tayo kay Standard International titingin. So, dalawa yung ating formula, no? So, bale yung ating diameter. So, saan natin pwedeng makuha si diameter? So, wala namang diameter dyan, no? Pero take note, yung ating R is equals to the area of flow divided by the wetted perimeter. Technically dito, ang magagalingan ng diameter natin is dito mismo kay hydraulic radius. So, since parehas naman silang merong hydraulic radius, so possible, ay hindi siya possible, no? So, dapat yung value ng makukuha natin using this formula of V and then discharge is dapat parehas lang yung lalabas. So, try natin both na lang, no? Para ma-prove natin na parehas lang yung madiderive nilang diameter. So, balik tayo doon sa ating problem. So, ilagay lang natin muna yung formula. So, una, for the velocity of flow, so it is 0.849. So, 849 lang pala yung naka-indicate doon sa formula natin, no? Pero yung complete kasi neto, so meron pang kadugtong na 2. So, 0.8492 Hazen Williams coefficient multiplied by hydraulic radius. Wait lang nga, pakinang sulat ko, ulitin ko. 0.8492 C R raised to 0.63 and then S or yung slope natin raised to 0.54. And then yung isa naman using the discharge or pwede rin no pala. So tatlo pala no. So pwede rin yung HF natin. So ito na lang gamitin natin para mas makabisado. Ito kasi yung madalas gamitin na formula. So head loss. Since meron namang head loss din dito na binigay. So yun na lang no. So we have 10.67 L Q raised to 1.85 divided by C raised to 1.85 times the diameter raised to 4.83. So, yun na lang yung gamitin natin instead of the formula for discharge, no? Para merong variation konti. So, medyo mas magkaiba yung itsura ng dalawang formula. So, dito, so first step is, so diameter, no? Take note yung hinahanap natin. So, una,
lagay ko na lang muna yung given. So, meron tayong discharge na 1.2 cubic meter per seconds. So, isa pa, meron tayong head loss of 5 meters. And then, ang ginagamit na L, so take note no, 5 meter na head loss per kilometer. So, what does it mean? Ibig sabihin, yung length na gagamitin natin, so kada head loss na 5 meters, katumbas niyan isang kilometer or 1,000 meters. And then, so di ba yung ating slope, since magagamit naman natin siya dyan, so yung definition kasi natin ng slope, so HF divided by the length. So divide lang natin 5 divided by 1,000. This is 0.05. Or sorry, 0.005. So walang unit ang ating slope since meter divided by meter. So unahin na lang muna natin si, sino ba magandang unahin? Si HF or si V? So si V na lang muna siguro. So si V, alam natin ulit na yung Q equal to A times V. So si A, wala pa naman tayong direct value ng A, pero si A kasi nandun magagaling yung ating diameter, di ba? So di ganito na lang gawin natin, si velocity, pwede natin express as a discharge divided by the area. So kung i-expound natin to, yung ating discharge na 1.2, so take note no, ito is naka cubic meter per second, divided by pi over 4 times yung nawawalang diameter. So para hindi mahirapan mamaya, no, baka may malaki kasing discrepancy. So ang gawin na lang natin, ito express natin on exact value. So divided by pi over 4, so reciprocal, no? So bali mangyari 1.2 times 4 divided by pi, or ito pwede nating express as 4.8 divided by pi v squared. So I hope na intindihan yung simplification natin dito, no? So, kumbaga, in-express lang natin or divide nyo na lang 1.2 divided by pi over 4. So, magiging kalabasan nun, 4.8 divided by pi. So, ganyan na para mas madali lang mamayang i-simplify. And then, i-type na din sa calculator para sa inyo. So, yan yung ating V, no? And then, si V, so si C, 120 daw. Si S, ito na siya. So, si R na lang, wala pa tayong value ni R. So, si R, pagdating kay, so, pipe to, so, circular, no? So, originally, that is area divided by peak. So, pero ito lang tandaan, no, para hindi na kayo nagko-compute nito. Kapag circular pipe, or kapag circular section, ang consideration natin, so laging yung R natin, or yung hydraulic radius, is lagi namang equal to kay V over 4. So, ito yung na-compute din natin kanina, di ba? Nag-compute tayo ng, ano ba yun? So, una ito yun eh. Dito. So, ito yung na-compute natin kanina kapag circular pipe, then derivation of D over 4. So, para hindi na kayo nagko-compute, so tandaan na lang, ang hydraulic radius ng circular pipe is D over 4. Balik tayo doon. So, okay na. Tutuloy natin isalpak using the formula, using the velocity. So, we have 7, or yung V natin na 4.8 divided by pi d squared. So, ito is velocity pa lang. So, equate natin kay 0.8492. Yung ating C, 120. Yung ating R, so yung R natin, D over 4 raised to 0.63. And then, yung ating, so palitan ko, baka pagkamalan yung P ito. So, ito is D, diameter. And then, slope natin, 0.005 raised to 0.54. So, yan na. Pwede nyo isip solve, no? By the way, no, medyo issue kasi ngayon yung calculator na nababan sa board exam. So, hindi ko rin maintindihan bakit naghahanap pa ng iba yung mga magte-take. Nandiyan naman na si Canon, no? So, problema lang kasi naman nila kay Canon, parang sa mga ganitong equation. So, ship solve. Pero,
Kumbaga, hindi naman yun issue talaga pagdating kay, mismong board exam, So, kailangan mo lang naman tulungan si calculator mo para hindi masyadong komplikado yung i-shift solve niya. So, one way to do it is iwasan yung mga ganito. Merong variable sa pinaka-denominator. So, para mas madali, so kung ito type nyo, so pwede nyo i-try, no? So, i-shift solve nyo na as is na ganito. So, kumpara nyo yung shift solve time niya kapag yung d squared na to, nilipat nyo dito sa kabila. So, kung baka tinanggal natin, kinos-multiply natin yung d na nilipat natin dito sa kabila. Try nyo lang kung alin yung mas mabilis, no? Pero yung papalabas yung value talaga is d is equal to, so yung compute na value dito is 0.852 meters. So that is using that formula of velocity of flow. Yung isa naman, using this formula ng HF, so ito, pangalanan ko na lang, 1, 2. So ito C1, then dito ko na lang ilagay C2. So C2 naman, using the HF, so yung ating head loss, ang value niya is 5. So equate natin, 10.67 times length na 1,000. So naka-meters dapat lahat. Times Q, 1.2 raised to 1.85 divided by yung ating C, 120 raised to 1.85. And then yung ating diameter raised to 4.83. So ito, wag nyo i-shift solve as ganito. So pwede nyo gawin, pagpalitin nyo si 5 tapos yung d raised to 4.83. So, para mas mabilis, no? Or dito kasi kapag mga ganitong klase ng problem or equation, so personally hindi ko na siya sinishift solve. So ang ginagawa ko, let's say ito, no, itong equation 2 natin. So yung ginagawa ko sa calculator, so 10.67 times 1,000 times 1.2 raised to 1.85 divided by 120 raised to 1.85 tapos ibababa ko si 5. So technically, no, ito is equal to d raised to 4.83. Pero ang ginagawa ko, since ayaw ko nang mag-shift solve, so ang tinatype ko na lang sa calcu, hindi yung ganyan. So ang ginagawa ko, ulit natin to. So yung buong yan, nire-raise ko ng 1 over 4.83. So equal na yan ngayon kay d. So ito, hindi na kayo mag-shift solve. Kapag in-equals nyo yan, so automatic lalabas na yung value, hindi na siya mag-shift solve pa. So wala nang loading time. Mas mabilis. So gano'n lang naman pagdating sa mga problem dito, no? So kailangan nyo ding tulungan yung calculator ninyo para mas mapabilis yung pagsasolve niya. So dito, makukompute na value is dapat pares lang. So verify nyo na lang, dapat 0.852 pa rin ang lalabas na value. So yan yung Hazen-Williams coefficient ang solution. So for part B, so pinapagamit naman sa atin is N or the roughness coefficient. So next slide na lang tayo. So for part B, ang pinapagamit is N is equal to 0.012. O kapag ganyan yung binigay na notation, so anong formula ang gagamitin? So recall nyo, no? Balikan nyo yung mga slide natin. So kapag ganyan, ang gagamitin si Manning's. So pagdating kay Manning's, so since diameter yung pinag-uusapan, no? So para similar sa ating part A, so gamit na lang tayo ng formula using V. And then yung isa, using the formula naman pagdating kay head loss. So dito, pagdating kay Manning, so V is equals to 1 over N, R raised to 2/3, S raised to 1/2. Pero yung head loss na formula niya, so magiging 10.29 N squared L Q squared divided by D raised to 16 over 3. So take note, since pipe ang pinag-uusapan, yung ating R is D over 4. Para mas mabilis lang. So unahin na natin yung ating, so 1, 2. So dito tayo kay 1 muna. So V, so diba yung V kanina kay part A, so nagawa na natin siya ng equation. So equal yan kay 4.8 over
pi d squared. So, yun na lang din yung gamitin natin para mas mabilis. So, we have 4.8 over pi d squared is equal to 1 over the n na 0.012. Multiply natin kay hydraulic radius, which is d over 4 raised to 2/3. And then yung kanina din for the slope, diba, that is 5 over 1,000 or that is 0.005 raise lang natin ng 1/2. So, d is equal to, so ganun ulit, to cross multiply yung d dito sa kabila para mas mabilis yung zip shield niya. So, eto is 0. Ito pala yung 0.852. So, magkaiba ako ng tinignan ng sagot kanina. So, check nyo na lang, no? So, dapat dito hindi 0.852. So, nagkamali ako ng tinignang solution sa notes ko. So, eto, ang value na makukompute, 0.838 pala dito. So, nagkamali ako ng tingin kanina. Sagot naman na sa part B yung nakita ko. So, eto is dapat 0.838 din. So, dito yung 0.852. So, that is using, so it is in meters, no? So, using the formula for the velocity. So, try naman natin si HF. So, HF natin, head loss is equal to 5. So, 10.29. Yung ends natin is 0.012 squared times L na 1,000. Discharge na 1.2 squared divided by yung ating diameter raised to 16 over 3. So, pwede nyo ulit gawin ito. So, pagpalitin nyo sa D at 5, tapos i-raise to 3 over 16 nyo na lang. Kung mag-reciprocal nung exponent nung D dito. So, yung D yung mapapalabas, so dapat parehas pa rin 0.852 meter. So, yan na yung ating answer. So, magkaibang solution, magkaibang formula, pero dapat parehas lang ang lalabas. And then, for part C, so, ang binigay, ilan na yun? So, F naman, 0.021. F na 0.021. So, kapag ganyan ang binigay na value, so, matik, ito is kay Darcy. So, Darcy Wesh ba? Darcy na lang lagay ko, no? Medyo mahaba yung pangalan niya. So, pwede kayong gumamit nung for all sections or for circular section. So, diba yung isa, HF is equals to FL over D V squared over 2G. Ito is for all section or yung isa na lang, mas mabilis since pipe naman tayo. 0.0826 FL Q squared over D raised to 5. So, ito is for all section. Ito is for circular. So, ito lang gamitin natin for circular section. Yung ating, so wala naman siyang, formula for V and discharge doon. So, yan lang talaga yung magagamit natin. So, 5 is equal to 0.0826. F na 0.021. Length na 1,000. Discharge na 1.2. 1.2 na naka-squared divided by diameter raised to 5. So, ganun ulit. To cross multiply nyo, baba nyo si 5, tapos raise nyo ng 1/5 na lang para hindi na kayo mag-shift solve. So, ito naman na magiging value is 0.870 meters. So, papansin nyo, no, medyo magkakaiba or magkakaiba talaga yung mga values. Depende na lang sa formula na gagamitin. Pero hindi naman ganun, no? So, hindi naman umaabot ng 0.1 meters ang discrepancy. So, depende lang sa given, no? So, itong mga klase ng problem kasi na to, so, minomodify lang yung value ng N, value ng F. Kaya, doon possible mag-originate yung malalaking discrepancy kapag magkakaibang formula yung ginagamit. So, ito, for our next problem, so, meron tayong liquid having a Reynolds number
of 1,900 flows through a 200 mm diameter pipe 150 meter long. So the head loss of the pipe due to the friction is 22. So eto, head loss due to the pipe. So di ba pag sinabi nating head loss, it is the head loss due to the friction. So malamang yung ating HF dito na gagamitin is equal to 22. Hindi 20. Sorry. We have 22 meters. And then, meron tayong Reynolds number of 1,900. Meron tayong diameter. So, in terms of meter na lang, no, lagay ko dito, 0.2 meters. And then, length of the pipe is 150 meters. So, yan yung mga given natin. So, una ang tinatanong, what is the friction factor daw? So, dito ko na lang ilagay si part A. So, friction factor. So, paano natin yan makukompute? So, pag sinabi natin friction factor, so, di ba, ito yung ating F. So, hanap kayo sa mga na-memorize yung formula or sa mga i-memorize nyo palang formula. So, alin sa mga formulang yun ang merong F. So, pag sinabi nating F, di ba, ang involved, so, titingin kayo kay Dasui Washback. So, maghanap kayo doon, so, saan yung merong F sa formula. So, ang merong F sa formula, isa, yung ating, ito lang nasa previous slide pala natin. So, we have, ito FL over D, V squared over 2G, and then 0.0826 F, L, Q squared over G. So, pag ganyan, or di lang pala yan, no? So, meron din tayong formula pagdating kay F, so for different types of flow. So, malalay nyo, so take note, no, yung binigay kasi na value ng Reynolds number is 19 lang. So, ibig sabihin that is less than 2,000. So, check nyo yung mga previous slide. So, it is considered as laminar flow. So, kapag laminar flow yan, so, pwede natin gamitin. So, since laminar, so, di ba meron tayong iba't ibang formula pagdating kay F? So, depende kung laminar siya or turbulent. So, since laminar, so isa lang naman yung formula natin doon. So, ang pwede natin gamitin yung ating F in terms of the Reynolds number. This is 64 divided by the Reynolds number. So, yun yung pwede natin gamitin yung formula, no? So, pag yung isa kasi yung ginamit natin, so, eto, so, FL over D. So, wala yung F, no? So, although merong HF, so, velocity ata yung magiging wala. Since wala namang binigay na discharge dito, so hindi natin pwedeng gamitin pala yung dalawang kanina yan. Since walang discharge, wala ring velocity, of course. So, as is, ito lang talaga yung pwede natin magamit pala. So, salpak natin. So, 64 divided by the provided na Reynolds number, 1,900. So, this is now equal to, so 3 decimal na lang muna, 0.034. So, wala yung unit, no? So, yan na yung ating gagamitin na value ng F. And then, for part B, so ang hinahanap naman kay part B, or mag-next slide na lang ako, no? So, ang hinahanap kay part B ay kinematic viscosity. So, what do we mean by kinematic viscosity? So, laging tatandaan, no? So, ang notation natin for kinematic is mu. So, dynamic si mu. So, dito, maghanap kayo. Ano ba yung mga formula na merong mu? So, I think, isa lang naman, no? So, ang meron lang mu na formula dito is yung ating Reynolds number. So, bale, yung ating Reynolds number, lagyan na lang muna natin. So, Reynolds number is equal to, so since mu yung involved, so kinematic viscosity, so mas okay siguro gamitin yung formula na VD over mu. So, hindi na natin gagamitin yung merong dynamic viscosity since wala namang binigay na dynamic viscosity, no? So, ito na lang as is. So, si Reynolds number, okay na siya, provided si diameter, okay lang din, provided si velocity, so wala pa, and then ito yung target nating makuha. So, with that,
kailangan nating unahin muna ang computein yung magiging value ng ating velocity. So, saan natin makukuha yan ngayon? So, makukuha na natin yan ngayon dun sa ating formula ng, so since pipe ito, no? So, pwede siguro si HF na lang na formula. So, ito isa, FL over D, V squared over 2G. So, yung isa kasi in terms of discharge. So, wala naman tayong discharge, no? Pwede siya makuha using the A times B. Pero dito, ang target kasi natin mapalabas, TV na. So, ito na lang yung gagamitin natin para mas mabilis. So, yung F na compute na natin, si L, so provided naman 150, diameter 0.2, then G. So, okay na, wala tayong problema, no? So, yung ating HF, so given din yan sa problem, sabi, equal yan to 22. And then, yung na-compute nating Reynolds or friction factor kay part A, 0.034 times length na 150 divided by diameter na 0.2. And then, so multiply natin to ng V squared na hinahanap divided by 2 times G na 9.81. So, acceleration due to gravity yan, ha? So, with this, we can now compute yung ating velocity, which is equal to 4.114 meter per seconds. So, okay na. Meron tayong. So, okay na din dito. Hindi na siya question mark. So, pwede natin gamitin yan ngayon. So, salpak natin, Reynolds number, 1,900. Velocity na na-compute, 4.114. And then, diameter na 0.2. So, yung hinahanap na kinematic viscosity. So, cross multiply. So, we have now a value of 4.33 times 10 raised to negative 4. So, magiging unit nito is square meter per second. So, unit analysis lang, no? So, try to. So, ito kasi ang pinagalingan. So, kapag kinus-multiply nyo yan, so, wala namang unit ito. So, ito kasi is meter per second, no? Tapos, ito is meter. So, technically, square meter per second na yung kanyang unit. So, ito yung ating answer for part B. And then, for part C, ang hinahanap, so, rate of flow in liter per hour. So, for part C, ang hinahanap is the discharge in liter per hour slow. So, paano natin yan compute? So, discharge, we know that that is equal to A times V. So, huwag na tayong lumayo para hindi tayo mahirapan. Meron na tayong diameter, no? So, pwede natin makompute si area. And then, nakompute na natin si velocity of flow. So, salpak muna tayo. We have pi over 4. Diameter na given, 0.2 squared times the velocity na 4.114. So, eto maging unit ng area square. Eto, velocity, meter per second. So, kung compute natin yan, that will be equal to 0.129. So, try ko na lang per decimal since maliit to, no? So, recompute ko na lang pi over 4 times 0.2 squared times 4.114. So, we have 0.129. So, maybe try 6 decimal. 129,245 cubic meter per seconds. And then, ang target kasi is in terms of liter per hour. So, convert lang tayo. So, we have 1,000 liters per cubic meter. So, cancel. And then, so per hour, ilang seconds yon? So, 60 by 60. So, that's 3,600 seconds per hour. So, cancel si second. So, titira na lang liter per hour. So, try to simplify this na lang. So, mangyayari, meron tayong 400 liters per hour. So, verify ko lang. Times 3,600 times 1,000.
0.129245. Or dito kasi nag-exact value, no? So, yung kanina 129 lang yung ginamit na value dyan. So, 465,282. So, since naka 6 decimal tayo. So, yan na yung ating magiging answer for our part C. And that's our solution for our problem number 3. Okay, so I think this is our last problem now for this topic. So, problem number 4. So, a pipe flow in the figure is driven by pressurized air in the tank. So, assuming F or the friction factor 0.014 and the flow rate is 13.6 liter per second. So, una, find the velocity of water in the pipe, find the head loss in the pipe, neglecting minor losses, and then find the gauge pressure needed to parang wrong grammar, no? Find the gauge pressure needed to be provided, or find the gauge pressure to be provided. So, palitan na lang natin. Lang. Wrong grammar tayo dito, ah. Find the gauge pressure to be provided. Or needed to be provided. Pwede rin. So, yan na lang. Find the gauge pressure to be provided. So, eto, kinapi ko na sa kabila, no? Para mas malaw yung space natin. So, unang hinahanap, velocity of pipe. And then, velocity of water in the pipe. So, for part A, balik tayo kay kulay black. So, hinahanap, velocity. So, si velocity, saan manggagaling? So, ano ba yung mga given pala? Balikan natin. So, merong discharge na 13.6 liter per second. So, i-convert na natin to agad into ano? So, divide nyo lang ng 1,000 yan. So, that will be equal to 0. So, move ng 3 decimal. 0, 1, 3, 6 cubic meter per second. So, meron tayong dimensions naman pagdating sa figure natin. So, yung diameter ng pipe is 50 mm. So, lagay ko na lang dito. The diameter of the pipe is 50 mm. Or in meters, this is 0.05 meters. And then F na 0.014. So, I think yan na lang muna, no? So, merong discharge, merong diameter. So, pag may diameter, makakapag-compute tayo ng area. Then, alam natin, si discharge, so lagi naman siyang equal kay area times velocity. So, ang hinahanap is velocity, no? So, yung ating velocity can be expressed as the discharge divided by the area of flow. So, dito, yung ating V, so discharge, meron tayong 0.0136. So, this is in cubic meter per second. So, divide lang natin area niya. So, ang area, pi over 4. Then, ang diameter na provided, 0.05. Or yan yung ating 50 mm. 0.05. So, squared. So, yan na. So, we now have the value ng ating velocity, which is equal to 6.926 meter per second. So, yan ay ating answer for the part A. So, next, for part B, ano nang hinahanap dito? So, find the head loss in the pipe neglecting minor losses. So, when we say neglecting minor losses, ang pinag-uusapan lang talaga dito, syempre yung major losses. So, yung major losses, ang involved, so take note, no, major loss, tapos ang binigay, F. So, pag ganyan yung case, syempre, ang gagamitin, C, Darcy-Weishaupt. Since ito is pipe naman, or pwede rin gamitin, all sections na lang muna. So, HF is equal to FL over D, V squared over 2G. So, ang hinahanap kasi dito is the head loss, no? So, yan na mismo yung formula na gagamitin natin. Pero, kayo bahala, pwede rin naman yung isa. Since meron din naman tayong provided na discharge na
Pero dito, gamitin lang natin no, yung na-compute natin. So, kaya ito yung gagamitin nating formula. So, yung ating F is equal yan to 0.014 times yung L. So, yung L pala natin. So, paano natin kukonsider yun? So, di ba yung length natin kanina na ginagamit is the length of pipe or total length of the pipe. So, bali yung pipe natin dito. So, ito yung tank. Technically, yung pinaka-pipe natin. So, I hope nakikita yung ating cursor. So, mula dito, pupunta dito, tataas, and then, pakanan ulit. So, technically, yung total na, so, kung ito yung opening, no? So, syempre, dito yung pagmumula ng tubig, and dito itong lalabas na dun sa pipe. So, mangyayari, so, summation lang yung gagamitin natin. So, gaano kalayo yung trainable ng liquid mula dun sa tank. So, this is 40, and then pataas na 100, tapos 20 ulit. So, in total, we have a length of 160 meters. Divided by diameter, so same pa rin, 0.05. Multiply natin ng, so V squared, 6.926 squared divided by 2 times 9.81. Bracket ko na lang. So, yung value ng HF na makukompute from this equation is 109.533, so in meters. So, that is now our answer for part B. Next, so ano yung tinatanong? So, find the gauge pressure to be provided. So, recall lang natin yung ating scenario, no? So, bali kasi yung pag-flow ng tubig is dahil yan dun sa pressure dun sa loob ng ating tank. So, kung wala yung pressure na yan, so, papansin nyo kasi dito, so, umakyat siya ng 100 meters. So, in actual, sobrang taas na nung elevation na yan, no? So, kung hindi pressurized or walang water pump, so, baka hindi na umabot sa height na 100 meters yung tubig natin. So, kailangan no, para umakyat yung tubig at the height of 100 meters, so dapat merong pressure na magtutulak sa kanya. So, yan yung case natin. No? So, ang hinahanap, so ano ngayon yung required na air pressure para makakyat siya sa ganyang elevation. Thank you naman. No? So, balik lang tayo. Insert lang ako ng isang slide pa. So, duplicate. Tapos, alisin ko na lang ito. So, for part C, ang tinatanong, what is the pressure sa loob ng tank natin? So, dito no, so, pangalanan na lang natin, say, ito is 0.1. Then, dito sa opening ng pipe natin, so 0.2. So, dito naman, pressurized air to, no? So, ibig sabihin, yung compartment na yan, so pare-parehas yung pressure sa loob niyan. So, any point in that compartment is equal to the, so pressure at 0.1. And then, kung maalala nyo din, sasabi nga natin kay fundamentals of fluid flow, so halos karamihan ng formula pagdating kay hydraulics is nanggagaling lang dun sa isang equation na yun. And then, ang equation na yun is yung ating Bernoulli's energy equation, which is, sinusulat natin as E1 is equal to E2. And then, dito, since merong presence ng head loss, diba si head loss, dinadagdag natin dito kay E2. And then alam natin, sa mga lang nakakalimutan, si energy equation, so it is summation lang ng ating mga heads. So una, we have the velocity head. We have V squared over 2G. We have our pressure head. So pressure divided by our unit weight plus yung ating elevation head. So galing sa potential energy, no? So potential energy divided by the weight. So mgh divided by mg. So G lang. H lang yung matitira. So, dito, yung ginagamit nating elevation na notation kasi is Z, di ba? Z. So, ang i-expand natin ito, so since meron tayong notation, no? So, we have V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 is equal to V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2 plus yung ating head loss. So, dito, so ito yung 0.1 natin, no? And then, 0.2. So, bali dito pala, so para mas madali, no?
mapadali. So, meron kasi may makakancel na dito. So, kung medyo nalilito pa rin kayo, so kailan ba nagsisiro si elevation, kailan ba nagsisiro si velocity head, si pressure head. So, ganito lang, no? So, kapag elevation head ang pinag-uusapan or yung ating mga Z, di ba kailangan natin mag-set ng reference value or datum line, datum level. So, let's say, ang maging datum level na lang natin, gamit ako ng kulay red siguro. Let's say, iset na lang natin siguro yung ating datum as nandito. So, yan yung ating datum. Let's say that is in elevation of 0 meters. So, ibig sabihin dito, yung ating maging value ng Z1, so Z1 from the datum, that is 10 meters. Kung baga nandito yung consider nating 0.1 na, burahin ko na lang ito. Since yung pressure naman sa mismong compartment na yan, so dito man, dito, dito, dito sa taas, so pare-paras namang pressure 1 yung i-consider natin. Yan. So Z1 natin is 10, Z2 natin is 11 yung elevation niya from the datum line, that is 100 meters. So, okay na yung elevation, no? So, yung sinasabi ko kanina, so, kailan yung masasabi, kailan nagsisiro si velocity head, si pressure head. So, meron kasing iba't ibang consideration, no? Let's say, tagawan ko na lang muna ng table. So, ito kasing ginagawa ko dati. So, let's say yung velocity head, v squared over 2g, p over gamma. So, tanggalin ko lang yung subscript. Then, c. Kahit wag na yun, no? Itong dalawa na lang. So, for different cases, so, una dyan, so, kapag pinag-uusapan, let's say, open tank, pwede rin lagyan natin dito, closed tank. So, parang dito sa example natin. Pwede rin reservoir. So, maglagay lang ako ng mga common na no? Scenarios. Pwede rin si pipe. Ito yung mismong pipe, no? Yung loob mismo ng pipe. And then, magkaiba ito dun sa ating pipe opening. So, pag sinabing pipe opening, ito yung kumbaga pinakalabasan na ng tubig no, sa mismong pipe natin. So, pag sinabi nating pipe, so somewhere siguro dito, sa point na yan. So, I hope nakikita, no? Lagyan ko na lang ng arrow. So, pag sinabi nating pipe, so parang dito siya banda. Pag sinabi nating pipe opening, so ito naman siya. So, dito, kapag open tank, so kino-consider natin is, so bale, or check or X na lang ilalagay ko pala, no? So, if ever merong, or i-consider natin si pressure head, velocity head, nag-read na talaga ako magsulat, ha? Sige, lagay ko na lang din si, elevation head, say. So, dito, so lahat naman ng consideration natin yan, depende sa case, so lahat yan merong velocity head. So, mag-base naman tayo lagi kay datum line na isa-set ninyo. So, gaano kataas siya mula dun sa ating datum line, tapos sinet yung reference level. So, dito kapag open tank, so ang consideration natin dyan, so walang velocity head, wala ding pressure head. So, kapag open tank kasi, or kapag tank at reserve ang pinag-uusapan, so, ang difference kasi yan, kumbaga yung diameter ng tank, so yung area ng tank, kumpara dun sa area of flow dun sa mismong pipe natin, kumbaga masyadong malaking discrepancy. So, kung titingnan natin ito na lang, let's say Q is equals to A over V. So, since let's say A1 is equals, A1V1 is equals to A2V2, no? So, kapag papalaki ng papalaki yung ating area, kumbaga papalit din ng papalit yung value ng ating velocity. Since sa ating continuous flow, no? So, mayari lang doon kapag open tank, so since sobrang laki na ng ating value ng area, so papalit din ng papalit yung value ng ating velocity. So, dito kung titingnan nyo, so kung approaches to 0 yung ating V, so ibig sabihin, pwede natin consider na very konti na lang yung magiging value ng ating velocity head. Then dito naman, since open tank yan, so open tank, ibig sabihin, exposed
sa atmosphere yung ating surface, ibig sabihin, 0 yung kanyang pressure doon. So, kaya 0 yung value ng P. So, syempre, value ng pressure head is 0 lang din. And then dito, pagdating kay closed tank, so same explanation pa rin kanina, since sobrang liit na ng value kasi ng velocity due to the very large value ng area, so magiging 0 na lang din yung value ng ating pressure head. And then dito, since closed tank ito, so hindi siya exposed. So parang ganito sa example, no, merong pressurized compartment. Ibig sabihin, meron tayong i-consider na pressure head dito. Another, pagdating kay reserva, so para lang siyang open tank, no? So since sobrang laki ng area ng reserva, malit na yung velocity niya, ganun din, since exposed ito sa atmosphere, so 0 yung pressure niya, 0 yung pressure head. And then for pipe, so di ba, merong velocity. Ibig sabihin, merong velocity head. So, ganun din, since yung pipe natin, nasa loob ng pipe, no? So, let's say dyan sa part na yan, so, hindi naman yan exposed sa atmosphere, so, merong value ng pressure head. And then, for pipe opening, kasi pipe opening, so, may velocity o wala. So, syempre, dumadali pa rin naman yung tubig. Syempre, merong velocity, so, merong value itong velocity head. However, since dito mismo sa pinaka-pipe opening, so exposed na yan sa atmosphere, so wala na tayong magiging value ng pressure head. So, parang maganyan lang, no? Ito yung ginagawa ko dati na technique para mas makabisado kailan magsisiro. So, yun kasi, yung kailangan tandaan, so para mas mapadali yung paggamit natin ng energy equation. So, dito, balik tayo sa scenario. So, alin dito yung mga magsisiro. So, let's say, ito, V1 over squared. So, meron ba or wala? So, dito, closed tank ito. So, tingin na lang kayo dito. So, 0 yung kanyang velocity head. Sabihin, that is 0. Plus, so ang hinahanap is T, pressure 1. So, matik, syempre, merong value yung pressure head natin dito kay 0.1. So, yun ang ngayon hinahanap, di ba? So, P1 over gamma plus yung Z1 natin. So, ano yung elevation niya from our set na nakaset na datum line. So, 0 meters to 10 meters. So, yung value ng Z1 natin is 10. So, equal to V squared over 2G. So, meron mang velocity at this point, pinaka-pipe opening natin. So, of course, meron, no? So, yun yung na-compute pala natin kanina na 6.926 ba yun? Check lang natin. 6.926, tama. So, 6.926 squared divided by 2 times 9.81 and then P2. So, si P2, so pipe opening yung pinag-uusapan, no? Pag pipe opening, so 0 na yung kanyang pressure head. And then, yung kanyang elevation head, so from the datum line, ang elevation daw ng point 2 is 100 meters. And then, so wag kakalimutan si head loss. So, yung value ng head loss natin dito na na-compute kanina. Na-compute ba or given? May na-compute pala. So, 109.533. So, lalagay natin yan dito. 109.533. So, by the way, dito pala, so lagay na natin 9.81. So, this is in terms of kilonewton per cubic meter. Since yung involved is, so walang binagit pala yung liquid. So, binagit naman dyan, water. So, 9.81. So, just to make sure lang, no, baka fresh water kasi. So, syempre, iba nang usapan na naman yan. So, lagi yung titignan, no, yung mga water or fluids na involved. So, baka may makaligtan kayong i-multiply na specific gravity. So, doon ba kayo madali? So, kukumpitin natin yung value ng P1. So, that will be now equal to, so we have 1981.403 kPa. So, yan na yung ating computed value for our P1. So, medyo malaki, no? Which is, kumbaga, normal lang naman since sobrang taas din nung papaakyatin mo kasi yung tubig from 0 papunta kay 100 meters. So, yung 100 meters na yan, so,
imagine niyo na lang ilang palapag yan ng building. So, kung yung isang palapag, let's say 3 meters, so 100 divided by 3, that's 33 floors na. So, medyo mataas-taas na din yung itatravel ng liquid. So, kailangan mo talaga ng mas mataas na value ng pressurized air na magtutulak sa kanya. So, normal lang yung value na ganyan, no? So, siguro kung ano lang, 10 meters, mga ganun. So, konti lang yung kakailanganin mo ditong pressurized air, no? So, recall nyo ulit yung ating tank, yung ating pumps and turbines. So, mga ganyang mga scenarios, no? So, yan yung ating problem number 4, which is our last problem lang din. So, that's it for our fluid flow and pipes. So, if ever merong hindi naintindihan sa topic na ito, so, huwag mayang mag-message na sa akin, no? So, that's it. So, let me just end this recording.